Hi mga palangga, kamusta? Ito ay patungkol pa rin sa family residence permit dito sa Turkey. Ano-ano ang mga requirements na kailanganin natin para makakuha tayo? Ito ay requirements na aking kinumply. Kung mayroon mang mga requirements or mga informations kayo na alam about sa residence permit under sa ILE, your comments down below are welcome. So isa-isahin po natin at ito po yung list ng requirements. Ang mga documents na ito ay ipapasa ninyo sa İlgoş İdaresi Müdürlüğü. So first, kailangan nyo mag-login sa www.gosh.gov.tr. Ito ay online application form na kailangan ninyo i-fill out. Kami po ay nagbayad ng tagagawa kasi hindi kami marunong. Pero kailangan ninyo maging maingat dito mga palangga. Kung ano po yung mga informations ang binigay ninyo, dapat mag-coincide po yan sa inyong readbook. Pangalan ng nanay at tatay ninyo, dapat walang problema para walang hassle later on. So, after ninyo ma-fill out yan, i-print nyo yan. Sa online application na ito mga palangga, dito na papasok yung validity ng inyong residence permit. You can choose either 1 year, 2 year, 3 years. At depende din yan sa length of your residence permit, yung babayaran ninyo later on. So next is the requirements for applicants. Like me, ako yung applicant. So nag-comply po ako ng 4 pieces of biometric photograph. Pero isa lang kinuha nila sa case ko. So yung original passport ko, dinala ko. All pages of my passport, pina-photocopy ko kasi gusto nila makita yung mga stamps na nandun sa inyong passport. Old residence permit, if applicable. Insurance naman na sa insurance na ito, huwag kayong mag-alala kasi yung insurance ng asawa ninyo ay pasok na kayo doon. Tinatawag ito nga si JEKE. o Social Güvenlik Kurumu. Ito ay mada-download ninyo sa i-diblet ng asawa ninyo. At yung last na kailanganin ninyo is UETS application form. Saan ito makukuha? Makukuha po ito sa PTT. So mayroon silang form na ipiprint out yung PTT, so kailangan nyo mag-comply or ibigay sa kanila yung passport mo, yung address mo, at saka cellphone number mo. Bibigyan kayo ng papel like this. So that is for you as an applicant. Sa mga petitioner or sa mga supporters ninyo, sa asawa nyo naman. So madali lang naman ito, although marami-rami medyo, pero madali lamang. Kailangan nyo ng dalawang photograph ng asawa ninyo, biometric photograph ng asawa ninyo, fatura or bill statement ninyo, dual gas or water bill ninyo, recent na bill ninyo, dalhin nyo din. Yung photocopy ng kanyang TG Kimlik, at saka itong mga requirements nito ay ma-download nyo at ma-print nyo from Novus or sa i-diblet ng asawa ninyo. Settlement certificate, certified civil registration copy, criminal record, mada-download nyo yan sa Diblet. At saka yung insurance ng asawa nyo, syempre, kung ano mang insurance meron kayo, edi ipaprint nyo dan. Pero sa case ko is Social Güvenlik Kurumu yung sa asawa ko. Pina-photocopy namin yan. At saka yung readbook ninyo, 3 pages of your readbook, ipa-photocopy po ninyo yan. Yung 3 pages niya. Kasi may information na dyan patungkol sa iyo at sa asawa mo. Ipa-photocopy yan lahat. And then, yung payslip ng inyong asawa. Sa amin na case is 2 months na payslip ng aking asawa. Pinarent namin galing sa bangko. So, last is the Kimlik or, also humingi sila ng working permit and photocopy of the passport. Pero hindi naman applicable kasi passport ang binigay namin. At lastly, if you're married in the Philippines, you should secure a copy of your marriage certificate from PSA and ipa-apostle ninyo at dalhin dito sa Turkey para sa inyong residence permit. Kailangan po yan. So yan, after nila ma-check, so yung documents, sinave nila sa pink folder, binigay yung pink folder sa amin at saka bumalik kami dito sa GEBSE para magbayad ng aking tax at yun ay nagko-cost ng 140 USD equivalent to 5,740 Turkish lira. Nagbayad po kami sa Maleye Bakanlı or
Minister of Finance dito sa Gibse. Binigyan ako ng tax number at saka it looks like this. Sa last checking ng aking documents, mga palangga, hiningan pa ako ng resibo from the Violation Center sa Istanbul Airport na binayaran ko. Bakit nila alam na may binayaran ako? Dahil sa aking Kimlik. Isang click mo lang, alam na nila yung iyong records. So, walang maitatago dito sa Turkey. So, pagbalik ko dito sa Turkey, may pinirmahan pa ako sa immigration na doon sa airport at nagperma ako na mag-secure ako na aking residence permit within 10 days. So, binigay ko din po yun sa Ilgos Idarisi Modorlo para i-check nila sa document. So, after that, sinabihan kami na mag-antay ng within 1 month at papatawag kami uli. Pero, actually, nagbisita po sila sa bahay at tinignan yung aming residence. After 1 month and a half, last Wednesday, pinatawag kami for interview. So, yun ang last na process niya. At sinabihan kami na magantay na lang within 15 days, hopefully to release the Kimlik or ID. So, yan lang po. Hopefully nakatulong. So, follow for more and share my video. Thank you very much for watching.